ating lahat at sa ating Panginoon. So for our devotion po today, ito po ay matatagpuan sa John 15 verses 4 to 5. It says there, "Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi nagbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." So, for my reflection in this devotion or this passage today is reveals the depth of the Christian faith and the importance of staying connected to our vine, Jesus Christ. So, this passage reminds us that our union with Him is essential to a fruitful life, and we must remain actively connected to Him and to achieve greatness according to His will. So sabi dito, hindi nagbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Same with us today, hindi tayo mamumunga sa ating buhay Kristiyano kung hindi tayo nananatili na malapit sa ating Diyos. At sabi pa dito, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So paano nga naman ba tayo mamumuhay bilang isang ganap na Kristiyano kung hindi tayo mananatili sa presensya ng ating Panginoon? Sometimes we do not realize na nalalayo na pala tayo sa Diyos when we are facing struggles, problems, or circumstances and challenges in our life. So always remember, when Jesus Christ was persecuted, anong ginawa niya? Umalis ba siya? Nung time na pinipersecute siya ng mga tao, umalis ba siya sa presensya ng ating Diyos? So, di ba hindi? But instead, nanatili siya at nagtiwala siya sa will ni God. He endured those trials na kinakaharap niya ng kasama ang Diyos. So, what about us today? Can we endure our trials ng kasama ang Diyos? Can we endure our problems ng kasama ang Diyos? Can we endure our problems with the family, with the school, ng kasama ang Diyos? So we should endure those trials in our lives sa mga challenges na kinakaharap natin as a Christian. Not because necessary sa buhay natin bilang isang Kristiyano, but because we have God in our life that we can endure all those things nang kasama siya. So always abide in the Lord. Don't let yourself na malayo sa Diyos. So yan, mahirap ang buhay na wala sa presensya ng ating Diyos.